The committee remains committed to a prudent interpretation of the Constitution. As Representative Joel Chu has said, the members are exercising caution in interpreting this constitutional limitation. Nagpatuloy ngayong Martes ang pagdinig ng House Committee on Justice upang tukuyin kung sufficient in substance ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Committee Chair at Batangas Representative Jerbil Luistro, hindi pagtukoy ng kasalanan ang layunin ng komite sa yugtong ito, kundi alamin kung ang mga alegasyon ay pumapasa sa itinakdang pamantayan ng konstitusyon upang umusad ang proseso. Payag pa ni Luistro, nakabase sa saligang batas ang proseso, kung kaya't katotohanan ang kanilang nais na lumantad kasabay ng panawagang maging maingat, may integridad at matapat ang mga mambabata sa pagsusuri ng mga reklamo. But today, we leave the world of premonitions behind. We are not fortune tellers. Our duty is to scrutinize the documents now before us. Our focus is to determine whether the third and fourth impeachment complaints are sufficient in substance. Nakatuon ang ikatlong reklamo sa umano'y maling paggamit ng humigit kumulang 612 million pesos na confidential funds at iba pang isyung may kaugnayan sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education. Habang tinalakay naman sa ikaapat ang mga alegasyon hinggil sa umano'y kakulangan o di umano'y hindi pagtutugma sa kanyang Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Dito binigyan diin na ang desisyon sa sufficiency in substance ang magtatakda kung aakyat sa susunod na yugto ang impeachment proceedings alinsunod sa mga patakaran ng Kamara. Samantala, inihayag naman ng Senador na si Risa Ontiveros na ang impeachment ay isang panawagan para sa pananagutan at hindi dapat iugnay sa anumang eleksyon. Ito ay sa gitna ng diskursong kaugnay ng planong pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Base naman kay Senador J.V. Ejercito, kung maipapasa sa Senado ang reklamo, nakahanda silang gampanan ang kanilang tungkulin bilang senator judges alinsunod sa konstitusyon. Habang iginiit naman ni Ejercito ang pangangailangang mapabilis ang proseso upang makatutok ang pamahalaan sa iba pang mahalagang usapin tulad ng ekonomiya at trabaho. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.